Love, kailangan ko sana ng tulong mo ngayong weekend. Sabi ng asawa ni Grace isang umaga. Nilingon siya ni Grace sabay lagay ng tasa ng kape sa mesa. Ha? Ano na naman yun, Roy? Kailangan mong tulungan si Mama na mag-impake ng mga gamit niya. Lilipat na siya sa bahay sa probinsya. Mahinahong paliwanag ni Roy. Napakunot ang noo ni Grace. Anong bahay? At bakit siya lilipat doon? Hindi ka ba nakikinig? Iritadong sabi ng kanyang asawa. Sinabi ko na to sa'yo, di ba? Namana ni Mama yung bahay ng kamag-anak niya sa probinsya. Maganda daw yun. May lupa, may hardin, lahat ng kailangan niya. Hindi ba sinabi niya sa'yo na matagal na niyang gustong lumipat doon? Saglit na natahimik si Grace. Totoo naman, minsan nabanggit yon ng biyanan niyang si Isabela. Isang matandang babae na kilala sa pagiging tahimik pero may matatag na paninindigan. Oo nga pala, nakalimutan ko. Pero sigurado ka bang gusto na talaga niyang lumipat? Yan ang desisyon niya. Kaya ikaw muna ang pupunta ron para tulungan siya mag-impake. Hindi naman malayo. Ako kasi may trabaho ako sabi pa ni Roy. Napabuntong hininga si Grace. Ilang linggo na rin niyang napapansin na palaging abala si Roy sa trabaho. Halos gabi nang umuuwi at madalas kapag tinatanong niya kung ano ng project ang ginagawa, laging confidential daw. Ngayon pa naman na halos hindi na siya makapagpahinga. Isang surgical nurse si Grace sa isang malaking ospital. Isang trabaho na puno ng tensyon, dugo at mahabang oras ng pagtayo. Kaya naman, ang weekend sana ay para sa kanya. Tulog at kaunting katahimikan. Pero bilang isang mabuting asawa at higit sa lahat, bilang isang magalang na manugang, hindi siya pwedeng tumanggi. Siguro nga, bulong ni Grace sa sarili. Maraming matatanda ang nangangarap na tumira sa probinsya, lalo na kung doon ay may sariwang hangin, lunti ang paligid at payapa. Si Isabela, sa isip niya, marahil ay masaya na. Sa wakas, makakapagpahinga sa piling ng kalikasan at hindi na kailangan marinig ang ingay ng lungsod. Ngunit sa puso ni Grace, may kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi lang ito simpleng paglipat. May kung anong kutob si Grace. Nasa probinsyang bahay na yon, may mga lihim na matagal nang nakabaon. Kinabukasan ng weekend, nagtungo si Grace sa apartment ng kanyang biyanan upang tulungan ito na mag-impake. So, ready ka na bang maging taga-probinsya, Mama? Masayang tanong ni Grace. Ngumiti siya ng magaan pero si Isabela ay tila malayo ang tingin. Oo naman, Iha. Kung yan ang tawag mo doon. Sabay buntong hiningang muli. Alam mo, marami ang nangangarap ng ganito. Pero ang pangarap ko, bigla na lang natupad kahit na hindi ko naman alam kung gusto ko pa ba. Napatingin si Grace bahagyang nagtataka sa tono ng kanyang biyanan. Hindi po ba kayo mababagot doon, Mama? Mag-isa ka lang sa bahay tapos malayo pa sa syudad. Ano pa nga bang magagawa ko, Grace? Napagdesisyonan ko na, kaya kailangan kong tuparin. Hindi rin naman kalayuan ng lugar. Kapag malungkot ako, bibisita ako sa inyo. Sana kayo rin, bisitahin niyo ako minsan. Ngumiti si Grace at marahang tumango. Of course, Mama, masaya po kaming dadalaw sa inyo. At ganoon nga ang nangyari. Tinulungan ni Grace si Isabela na mag-impake ng mga lumang kagamitan. Mga photo album, lumang kortina, at ilang piraso ng muebles na halatang may kasaysayan. Pagkatapos ay tumawag sila ng taxi at bumiyahe patungo sa labas ng syudad. Sa maliit na baryo kung saan nakatayo ang bahay na mamanahin ni Isabela. Habang papalapit sila sa destinasyon, mas lalo lang nabigla si Grace. Hindi ganoon kaganda ang bahay. Luma na ito, may ilang siraang bubong, at ang mga bintana ay tila ilang taon nang hindi nabubuksan. Maganda ang lupang nakapalibot, may mga puno ng mangga at santol.
at may espasyong pwedeng pagtaniman ng gulay. Ngunit ang bahay mismo, kailangang painitin gamit ang kahoy. Mama, sigurado po ba kayong kakayanin nyo rito? Sanay kayo sa kondo, may heater, may elevator. Dito, puro mano-manong gawa. Nag-aalangan na sabi ni Grace. Umiwas sa tanong si Isabela. Grace, wag mo na akong alalahanin. Kaya ko to. Marami akong pwedeng gawin dito. Mas tahimik, mas simple. Ngunit napansin ni Grace na ang ngiti ng matanda ay pilit. Hindi siya mukhang masaya. Ilang oras pa silang nag-aayos hanggang sa halos lahat ng gamit ay nasa tamang lugar na. Sige na Grace, umuwi ka na. Mahina ang boses at tila pagod na sabi ng matanda. Day off mo, hindi ba? Magpahinga ka naman. Maraming salamat sa tulong mo. Ako nang bahala rito. Tumango si Grace bagaman may agam-agam sa dibdib. Habang nag-aayos ng mga unan si Isabela, napansin ni Grace ang panginginig ng mga luha sa gilid ng mga mata ng matanda. Hindi yan luha ng tuwa, kundi ng kalungkutan. Gusto sanang magtanong ni Grace kung may problema ba o kung talagang gusto niyang lumipat dito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw na niyang dagdagan ang lungkot ng biyenan niya. Siguro, sabi niya sa sarili, baka malungkot lang si Isabela dahil lilisanin niya na ang lugar na kinalakihan niya. Natural lang naman yon, lalo na sa edad niya. Ngunit habang palayo na ang taxi ni Grace, hindi niya maiwasang lumingon muli sa bahay na yon. Tahimik, madilim, at sa pagitan ng mga kortinang pumapaypay sa hangin, tila may aninong nakasilip, nanonood sa kanyang pag-alis. Ngunit siguro pagod lang siya o baka hindi lang si Isabela ang naninirahan doon. Maganda nga ang lugar na nilipatan ni Isabela. Tahimik, maaliwalas at may ilang kapitbahay na tila mababait naman. Sa isip ni Grace, baka sa paglipas ng mga araw ay masasanay din ang matanda. Ngunit may isa pang tanong na hindi niya maiwaksi sa isip niya. Bakit bigla na lang nagdesisyon si Mama na lumipat sa probinsya? Hindi ito basta-bastang desisyon, lalo na para sa isang babaeng sanay sa komportableng buhay sa syudad. Kaya nang makauwi si Grace, agad niyang kinausap si Roy. Roy, napansin ko parang hindi masyadong masaya si Mama sa paglipat niya. Sigurado ka bang gusto niya talaga yon? Pag-uusisa pa ni Grace. Ngumiti si Roy ngunit hindi yun ngiti ng katapatan. Of course, Grace. Matagal na niyong gustong manirahan sa ganung lugar. Fresh air, simple life. Diba yan ang gusto ng mga matatanda? Magaan ang tono na sabi ng kanyang asawa. Tumango si Grace pero may nararamdaman siyang kakaiba. May kung anong lamig sa boses ni Roy. Hindi niya alam kung ang halik nito ng gabing yon ay tila may kasamang kasinungalingan. Sa loob ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya bilang supply manager, nagamit ni Roy ang posisyon para kumuha ng pera. Hindi naman sana niya gagawin pero may isang dahilan. Isang babae. Ang pangalan niya ay Sabrina. Isang babaeng kabigha-bighani, malayo sa pagiging simple ni Grace. Mas bata, maganda, mapanukso at magastos. At sa bawat tawag ni Sabrina ay utos. Ang bawat I love you ay parang lason na unti-unting sumisira sa kanyang konsensya. Si Roy na dating tapat na asawa ay unti-unting nilamon ng pagkahumaling. Babe, may nakita akong bago sa online. Gusto ko yun. Siguro ang ganda nun at bagay na bagay sa akin pag suot ko. Tingin mo ba deserve ko yun? Malambing na tono na sabi ni Sabrina. Oo naman mahal. Sige, bibilhin ko. Nag-aalangan na sabi ni Roy. At sa bawat pagbigkas ng pangako, may katumbas na halagang binabawas sa pondo ng kumpanya. Ang mga perang dapat sana ay sa proyekto, nilalagay niya sa sariling bulsa para lamang masunod ang bawat kapritsyo
ng kanyang kabit. Sa simula, naniwala si Roy na kaya niyang ibalik ang lahat, na darating ang araw na magiging maayos din. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang siyang nalulubog. Ang utang ay lumaki at ang pera ay naubos. At nang ma-realize niyang wala na siyang matatakbuhan, isang kasuklam-suklam na plano ang nabuo sa isip niya. Yung apartment ni Mama, kung ibebenta ko makakabayad ako, bulong ni Roy sa sarili. Matatapos na rin ang gulo at makakabili pa ako ng regalo para kay Sabrina. Isang beses lang to, pagkatapos ay tapos na. Dugtong niya pa. Ngunit paano niya ipapaliwanag sa ina ang biglaang pagbebenta ng bahay? Kaya gumawa siya ng kwento, isang desperadong kasinungalingan. Sinabi niya sa ina niyang si Isabela na nadamay siya sa isang pustahan sa no-holds-barred fight, na natalo siya at ngayon ay pinagbabantaang mapapahamak ng isang sindikato. Kaya naman, kailangan niyang magbayad agad at kung hindi ay may mangyayaring masama sa kanya. Ano? Roy, bakit ka nakikipagsugal sa ganyan? Anak, delikado yan. Sabi ni Isabela sa anak niyang si Roy nang sinabi nito ang kasinungalingan noon. Ma, wala na ako magagawa. Desperadong sabi ng lalaki. Kailangan ko magbayad at ayokong madamay kayo ni Grace. Kaya kung pwede, ibenta muna natin tong apartment. May bahay ka pa naman sa probinsya, di ba? Mas ligtas ka pa ron. At gaya ng isang ina na nagmamahal ng walang kondisyon, pumayag si Isabela. Hindi niya alam na ang anak na pinapahalagahan niya ay siya palang dahilan ng kanyang pag-iyak at pag-alis. Sa gabing yon, habang natutulog si Grace, si Roy ay gising pa rin. Sa kanyang isipan, nagbabanggaan ang kasinungalingan at katotohanan. Ngunit sa kanyang cellphone ay may bagong mensahe mula kay Sabrina. Can't wait for our weekend, baby. You promise me magbe-beach house tayo? Sabi pa ni Sabrina. At sa puntong yon, tuluyan ang nilamon ng kasalanan si Roy. Hindi na siya asawa, hindi na siya anak, isa na lamang siyang lalaking nilamon ng sariling kasakiman. At sa isip ni Roy, perpekto ang lahat ng kanyang plano. Kahit pa malaman ng kanyang ina ang totoo, sigurado siyang mapapatawad pa rin siya. Wala namang nanay na kayang magtanim ng galit, di ba? Lalo na sa anak. Unconditional love, sabi nga nila. Nakangising sabi pa ni Roy. Sa kanyang pagmamayabang, akala ni Roy ay siya na ang pinakamatalino sa lahat, na nagawa niyang linlangin ang kanyang ina, na napaniwala niya si Grace at na kaya niya ring lokohin ang kanyang boss. Naloko ko si Mama, naloko ko si Grace at tiyak, malaloko ko rin ang boss ko. Galing ko talaga. Sarkastikong sabi ni Roy sa sarili. Ngunit ang hindi niya alam, matagal nang may kutob ang kanyang amo. Sa loob ng kumpanya, napansin ng boss ang kakaibang pagbabago sa pondo. May mga perang nawawala, may mga dokumentong hindi nagtutugma. At dahil dito, lihim siyang nagpasya na magsagawa ng internal audit. Tahimik at walang nakakaalam. Kumuha siya ng isang bihasa at pribadong investigador. Isang lalaking kilala sa larangan ng financial crime investigation. Ang pangalan ay Brent Alvarez. Matagal nang sanay si Brent sa ganitong mga kaso. Bata pa siya pero marami nang pinagdaanan. Matalino, tahimik at laging maingat sa kilos. Isa siyang eksperto sa pag-trace ng pera, surveillance at mga digital trail. At sa unang linggo pa lang ng investigasyon, agad niyang napansin ang isang bagay. Ang supply manager may access sa mga procurement at reimbursement forms, sabi niya sa sarili. Siya lang ang may kakayahang magtago ng bakas ng pera. Kaya mula noon, hindi na inalis ni Brent ang mga mata nito kay Roy. Hindi pa sapat ang ebidensya pero sapat na ang kutob. At gaya nga ng dati, hindi siya nagkamali.
Sa kanyang mga obserbasyon, napansin niyang madalas gumamit ng company account si Roy para sa personal na transaksyon. May mga resibong peke. May item na binili pero hindi kailanman dumating. At sa CCTV footages ng opisina, ilang beses na niyang nakuhanan si Roy na nagbubura ng mga file sa system. Ngunit ang higit na nagpagalit kay Brent ay ang nalaman niyang niloloko rin ni Roy ang sarili nitong ina. Pera ng kumpanya, pera ng ina, lahat na lang ay kanyang pinag-interesan. Nakakainis. Galit na sabi ni Brent. Hindi lang ito kaso ng pagnanakaw. Ito ay kaso ng kawalan ng puso. Si Brent mismo ay may pinanggagalingan. Kamakailan lang, pumanaw ang kanyang ina matapos ang matagal na karamdaman. Sa panahong yon, halos gumuho ang mundo niya. At sa gitna ng kanyang paghihirap, iniwan siya ng asawa. Hindi ko na kaya, Brent, sabi ng dati niyang asawa. Wala akong utang sa nanay mo. Buhay ko rin to, dagdag pa nito. Matapos nun, umalis ang asawa ni Brent, bitbit ang kanyang mga gamit at ang malamig na puso. Iniwan si Brent mag-isa kasama ang libingan ng kanyang ina, ng kanilang maliit na anak na babae. Simula noon, nanumpa si Brent. Hindi na siya papayag na makakita ng taong walang galang sa magulang. Kaya nang matuklasan niya na may isang lalaking magnanakaw, hindi lang sa kumpanya kundi sa sariling ina, nagliyab ang apoy ng hustisya sa kanyang dibdib. Roy Alonzo, hindi mo maloloko ang lahat. Hindi habang nandito ako. Determinado na sabi ni Brent. At mula ng gabing yon, sinimula ni Brent ang kanyang lihim na operasyon. Sinundan niya si Roy, pinakinggan ang bawat tawag, at dahan-dahang binubuo ang puzzle ng kasinungalingan. Hindi pa alam ni Roy na habang pinaplano niya ang kanyang kaligtasan, may isang aninong tahimik na sumusunod sa kanya. At sa oras na yon, nagsimula na ang pagbagsak ng kanyang kasinungalingan. Habang minamaneho ni Brent ang kanyang sasakyan papunta sa opisina ng kliyente, naglalaro sa isip niya ang isang mapait na tanong. Ang labo talaga ng mundo. Bakit kaya ang mga halangang kaluluwa, sila pang laging nakakahanap ng mga biktima? Sa dami ng kasong naimbestigahan niya, sanay na si Brent sa kasamaan ng tao. Pero iba ang kasong ito. Hindi lang pagnanakaw, may kasamang panlilinlang at pagtataksil. Siyempre, kailangan kong iulat sa kliyente ang kasalanan ng tauhan niya. Pero dapat din sigurong bigyan ng babala ang mga babaeng niloloko ng laking yun. Nakakaawa, tiwala sila, minamahal siya, at hindi nila alam ang kapalit na sakit. Napailing siya habang patuloy sa pagmamaneho. Hindi ko dapat pakialaman ang buhay ng ibang pamilya, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw. Madulas ang kalsada, basa ng ulan, nawala sa kontrol ang manibela ni Brent. Sa mismong araw na yon, naka-duty si Grace sa emergency department ng ospital. 2 nurse ang nagmamadaling tumakbo. Grace, incoming case, male, mid-30s, severe head and chest injuries, car accident. Agad tumakbo si Grace papunta sa trauma room. Sa stretcher, isang lalaki ang walang malay, duguan at halos hindi makahinga. Vitals! Prepare for intubation! Bilisan nyo! Habang tinatanggal niya ang jacket ng pasyente, may isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa nito. Isang maliit na electronic device. Nakatitig lang si Grace sandali. Hindi niya alam kung ano yon, parang maliit na recorder o transmitter. Itinabi na lang niya yon sa mesa dahil wala ng oras. Matapos maipasok ang pasyente sa operating room, lumabas muna si Grace para magpahinga sandali. Doon niya muling naalala ang nahulog na bagay. Kinuha niya yon, pinunasan ng alcohol pad at sinubukang ibalik sa bulsa ng jacket. Pero nang madiin niya ang isang maliit na pindutan, bigla itong umandar. Everything's under control, darling. Nais ko na lahat. Hindi nagdududa si Mama.
So, you don't have to worry about any money anymore. Boses yun ng asawa niyang si Roy. Roy, matagal mo nang sinasabi yan. Pero bakit parang lumalala pa rin ang problema mo? Malanding sabi naman ng boses ng babae. Oh, come on, sweetheart. Mayabang na sabi ni Roy. Ginawa ko ang lahat. You can be proud of me. Don't worry. Magiging mayaman na tayo. Hindi na rin magtatagal, konting tiis na lang. Nanigas si Grace ang boses na narinig niya. Walang duda, boses yun ng kanyang asawa. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Nanlalamig ang mga kamay habang pinapatay ang recorder. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang tinig na bulong ni Grace. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malinaw, tinawag siya ng head nurse. Grace, operating room 2, assistant sa surgeon. Kailangan ka na. Wala siyang nagawa kundi isang tabi muna ang lahat. Sa gitna ng pagod at kaba, tinulak niya sa sulok ng isipan ang lahat ng narinig. May oras pa para alamin ang katotohanan, sabi niya sa sarili. Kapag nagising ang pasyente, sa kanya na lang kakausapin. Kinabukasan, matapos ang matagumpay na operasyon, inilipat ang lalaki sa regular na kwarto. Nang magmulat siya ng mata, ang una niyang nakita ay si Grace. Pagod, ngunit nakangiti. Don't worry sir, maayos na kayo. Hindi na delikado ang lagay ninyo. Mahinahon na sabi ni Grace. Salamat. Gano'n na ako katagal dito? Paos na tanong naman ng pasyenteng si Brent. At pasensya na pero pwede ko bang itanong, yung mga gamit ko, mga dokumento, wallet, mga device, ayos lang ba? Worried pa rin kayo sa gamit nyo. Don't worry, ligtas po ang lahat. Ngumiti si Grace ngunit sa loob-loob niya, iba ang iniisip. Ang lalaking ito, ang misteryosong pasyente na dinala kagabi, ang may-ari ng bagging device na nagpatunog ng boses ni Roy. At sa sandaling yon, alam ni Grace na nagsisimula na siyang mabuksan sa isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Makalipas ang ilang araw, nakarecover na ng kaunti si Brent. Dumating si Grace sa silid ng ospital, may dala siyang maliit na supot ng prutas, tahimik silang nagbatian. Ngunit sa loob ni Grace, may mabigat siyang gustong itanong. Sir Brent, may isa lang akong gustong linawin. Yung isang device na nahulog sa bulsa nyo, gusto ko sanang itanong ang tungkol doon. Hindi ko sinadya, hindi ko gustong makinig. Pinupulot ko lang sana pero napindot ko tapos bigla na lang umandar. At narinig ko yung boses ng asawa ko. Ngayon naman, si Brent ang natigilan. Napakamot siya sa batok at halatang nahiya. Pero agad ding umayos ng upo. Tama ka, Nurse Grace. Hindi mo dapat yun marinig sa ganung paraan. Pero oo, totoo. Yung mga narinig mo, ang asawa mo ay iniimbestigahan ko siya. Namutla si Grace. Anong ibig mong sabihin? Totoo ang lahat ng yun? Dahan-dahan siyang napaupo sa tabi ng kama. Ang boses niya ay nanginginig, parang bata na biglang nalaman ang masakit na katotohanan. Hindi ko gustong saktan ka, Grace. Pero, totoo, may nawawalang pondo sa kumpanya ng boss niya. At ang lahat ng bakas, lahat ng ebidensya, kay Roy, siyang itinuturo. Napayuko si Grace, halos walang masabi. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa lalaking ito o itataboy niya ito palabas ng silid. Baka mali lang si Brent, baka may ibang Roy, baka may paliwanag pa ang asawa niya. Ngunit ang mga salita ni Brent ay tumama sa kanyang puso na parang mga piraso ng salamin. Kinagabihan, matapos ang kanyang duty ay napagpasyahan ni Grace na magtungo sa probinsya. Kailangan niyang marinig ang totoo mula mismo sa biyanan niyang si Isabela. Pagdating niya sa lumang bahay, agad niyang nakita ang biyanan sa terrace, nakaupo, tahimik at tila malungkot. Halata sa mukha ni Isabela ang pagod at pangungulila. Mama Isabela, sabihin niyo po sa akin ang totoo.
Hindi ko na po alam kung ano ang paniniwalaan ko. Umiikot ng ulo ko. Umiwas ng tingin si Isabela. Grace, ayoko sanang sabihin. Pinakiusapan ako ni Roy na huwag kang bigyan ng stress. Ang sabi niya, nagkaproblema lang daw siya pero maaayos din. At doon, ikinuwento ni Isabela ang buong kasinungalingang inimbento ng anak. Ang di umano'y pustahan sa ilegal na laban, ang banta ng mga seryosong tao, at ang desperasyon niyang ibenta ang apartment para lang maisalba si Roy. Ngunit bago pa matapos si Isabela sa pagsasalaysay, napahagulgol na si Grace. Mama, hindi yun totoo. Ginawa lang yun ni Roy para makuha ang pera mo. May kabit siya at may kinakasangkutang scam sa trabaho. Umiiyak na sabi niya. Anong sinasabi mo? Kabit? Scam? Naggulantang na tanong ni Isabela. Napatayo ang matanda, tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mukha ng manugang na puno ng luha, alam niyang hindi nagsisinungaling si Grace. At sa sandaling yon, bumalik ang dating tapang ni Isabela. Ang babaeng marunong lumaban at hindi basta nagpapadala sa luha. Hindi Grace, hindi ganito ang pagpapalaki ko sa anak ko. Kung totoo yung sinasabi mo, ako mismo ang haharap sa kanya. Matatag na sabi ng matanda. Agad niyang kinuha ang kanyang bag at nagsimulang mag-impake. Huwag ka nang umiyak, Grace. Ako nang bahala. Akala ng anak ko, mapapaikot niya ako. Hindi niya alam kung sino ang pinalayas niya sa kabundukan. Pagbalik ni Isabela sa lungsod, diretso siyang nagtungo sa dating apartment. Ngunit pagpasok niya ron, muntik na siyang mapahinto sa nakita. Isang babaeng nakasuot ng robe at halatang kagigising lang. Walang iba kundi si Sabrina. Sino ka? Tanong ni Isabela. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Roy! Roy, yung mama mo nandito? Natatarantang sigaw ni Sabrina. Nagkagulo ang apartment. Nanginginig si Sabrina sa takot habang si Isabela ay nanggingit-ngit naman sa galit. Tinuturo ang mga mamahaling gamit na binili mula sa sariling pera niya. Ilang sandali pa, dumating si Roy. Hinihingal, pawis at halatang nagpanik sa tawag ng kanyang kabit. Ma, hindi mo naintindihan. Defensive na sabi nito. Tama na, Roy. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Anak kita, pero hindi kita pinalaking ganid at sinungaling. Binenta mo ko para lang sa babae at pera. Walang naisagot si Roy. Napatigil siya, parang batang nahuli sa kasalanan. Ang lahat ng plano niyang maayos at tahimik na transaksyon, nawasak na. Alam niyang tapos na, ang apartment ay hindi niya na maibenta. At ang tiwala ng ina, tuluyan ng naglaho. Ngunit sa kabila nun, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Roy kahit sa harap ng galit ng kanyang ina. Nakatayo siya sa gitna ng sala, pawis at halos hindi makatingin sa mukha ni Isabela. Ma, please. Naiintindihan mo naman, di ba? Nagkakahiwalay talagang mag-asawa. Pwede namang magsimula ulit, magpakasal ulit. Galit na galit si Isabela. Magpakasal ka kung ilang beses mong gusto, Roy. Pero bago yan, ayusin mo muna ang buhay mo. At higit sa lahat, anong kinalaman ng apartment ko sa mga kalokohan mo? Lumayas ka rito. Ibalik mo ang susi para hindi ko na kailangang makita ka o ang mga babae mong kabit sa pintuan ko. Patuloy pa ni Isabela. Tungkol sa pera, mamuhay ka sa sarili mong kita. Kung kulang ay magtrabaho ka. At kung hindi mo kaya, bawasan mo ang bisyo mo. Hindi nakasagot si Roy. Tila isang batang nahuli sa kasalanan. Nakatungo lang siyang lumabas ng bahay. Galit, hiya at takot ang laman ng dibdib. Pag uwi ni Roy sa bahay nila na mag-asawa,
Nadatnan niyang nag-aayos ng mga gamit si Grace. Ang mga damit ay naka-fold at may 2 maleta sa tabi ng pinto. Anong ibig sabihin nito, Grace? Pati ikaw, nakikialam na sa mga problema ko. Sinumbong mo pa ako kay Mama. Galit na sabi ni Roy. Ano pa bang inaasahan mo? Buti nga aksidente kong natuklasan ang mga kasinungalingan mo. At least nailigtas ko ang apartment ni Mama Isabela. Pero tayong dalawa, wala nang maiiligtas pa sa atin. Matatag na sabi ni Grace. Doon lang napansin ni Roy ang mga maleta. Napakunot ang noon niya. Ah, ganun pala. Kaya pala ready ka na agad umalis. Siguro may iba ka na, no? Matagal mo na tong plano, Grace. Ngayon ginamit mo lang yung issue ko para masisi ako. Ngunit sa halip na magalit, tumawa lang si Grace. Mapait at nakakaawang tawa. Alam mo, Roy, ang dali mo talagang magpalusot. Wala akong ibang lalaki. Papunta lang ako sa bahay ng lola ko. Matagal ko na siyang hindi nakikita. At ikaw, hindi na rin kita gustong makita pa kahit kailan. At sa gabing yun, tuluyan ang nilisan ni Grace ang bahay na minsan ay puno ng pangarap. Lumipat si Grace sa isang baryo, 1 oras lang ang layo mula sa syudad. Tahimik, malinis ang hangin at malapit sa kalikasan. Patuloy siyang nagtrabaho sa ospital, ngunit madalas niyang maalala ang lalaking muntik nang mamatay sa aksidente. Si Brent. Siya ang madalas niyang inaalagaan at sa bawat araw ng gamutan, mas nagiging magaan ang loob nila sa isa't isa. Alam mo, Grace, mas mabisa ka pa kaysa sa gamot. Mas mabilis akong gumaling dahil sa'yo. Sabi nga ng doktor, milagro daw. Nakangiting sabi ng binata. Kasabay nun, marahang hinawakan ni Brent ang kamay ni Grace. Milagro ba talaga o sadyang masipag ka lang uminom ng gamot at sumunod sa mga payo ng doktor? Sa bawat biro, sa bawat ngiti, unti-unting lumambot ang puso ni Grace. At nang tuluyan ng makalabas ng ospital si Brent, agad niyang tinupad ang tungkulin. Isnumbong niya sa kumpanya ni Roy ang lahat ng katotohanan. Galit na galit ang boss ni Roy. Tinawagan siya kaagad at pinagbabayad ng lahat ng nawawalang pondo. At nang tuluyang maipit, wala nang ibang matatakbuhan si Roy kundi ang kanyang ina. Ma, tulungan mo naman ako. Baka makasuhan ako. Kailangan ko lang ng kaunting tulong. Please naman. Roy, kung sinabi mo sa akin noon pa, baka nakaisip tayo ng paraan. Pero ngayon, hindi na. Ang mga pagkakamali mo, ikaw lang dapat ang managot. Buo ang loob na sabi ni Isabela. Tumalikod siya at iniwan ng anak na ngayon ay tuluyan ng nagkulong sa sarili niyang pagkatalo. Si Grace naman ay hindi na muling lumingon. Nakapagdesisyon na siyang magsimula ulit. Makalipas ang ilang buwan, opisyal na silang naghiwalay ni Roy. At sa panahong yon, mas lumalim ang pagkakaibigan nila ni Brent. Doon niya rin nalaman na si Brent ay hiwalay na rin at may anak na batang babae, si Arya. Madaling nagkapalagay ng loob si Grace at si Arya. Tuwing weekend, dumadalaw ang mag-ama sa baryo. Nagluluto si Grace ng almusal at sabay-sabay silang kumakain sa veranda. Nakangiti at puno ng halakhakan. Grace, hanggang kailan ka pa magtatrabaho sa syudad? Ang layo mo rito. Nakakapagod bumiyahe. Minsang tanong ni Brent. Plano ko na rin naman mag-resign. May offer sa akin ng munisipyo dito. Gusto nila akong kunin sa klinik sa bayan. Daddy, lipat na rin tayo dito. Dito na lang tayo tumira kay Mommy Grace. Ang ganda dito. May mga hayop. Tsaka may mga kaibigan ako. Masiglang sabi ni Arya. Nagkatinginan sina Brent at Grace. Sabay na napatawa. Sa inosenteng mga salita ng bata, naramdaman nilang nabura na ang lahat ng takot. Dati, pareho silang sugatan. Si Grace sa pag-ibig, si Brent sa pagkawala. Ngayon, pareho na silang naghilom. Hindi nagtagal, umamin silang dalawa sa tunay nilang nararamdaman. At sa basbas ni Arya, ikinasal sila sa simpleng seremonya sa hardin kung saan dati ay laging mag-isa si Grace. Ang dating bahay ng luha,
ngayon ay naging tahanan ng tawanan. At sa bawat umagang may halakhak ni Arya at yakap ni Brent, alam ni Grace na kahit gaano kalalim ang sugat ng pagtataksil, may pag-asang maghilom ito sa tamang oras at tamang panahon. Ang buhay ay parang sugat na kailangang dahan-dahang gamutin. At kung minsan, dumarating ang paghilom sa anyo ng bagong pag-ibig at bagong pamilya. Ang mga manloloko, dumadating sa kanila ang karma. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.